Isang makabuluhang hakbang tungo sa makabago at epesyenteng agrikultura ang inilunsad sa pamagitan ng pangipagtambalan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at ng Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o CAMICO sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding o MOU, formal na inilunsad ang kanilang strategic partnership na naglalayong paigtingin ang mekanisasyon ng agrikultura sa Pilipinas sa pamamagitan ng pananaliksik at pag-develop ng makinarya, pagbibigay ng technical na suporta, capacity building at knowledge sharing. Bilang bahagi ng naturang kasunduan, nakatakdang itayo sa Cabanatuan City ang Korea Agricultural Machinery Industry Complex o CAMIC, isang pambansang sentro ng paggawa ng makinaryang pansakahan. Target itong magsimula ng konstruksyon sa Enero 2026 matapos ang groundbreaking sa Nobyembre 2025. Ang CAMIC ay inaasahang magtatampok ng 30 pabrika ng makinaryang pansakahan at inaasahang lilikha ng libu-libong trabaho sa rehiyon. Bukod sa pagbibigay ng hanap buhay, magbubukas ito ng mas malawak na oportunidad sa mga lokal na magsasaka at industriya ng agrikultura sa buong bansa, partikular na sa Nueva Ecija. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsimula pa noong 2016 ang matibay na ugnayan ng DA, PhilMec at CAMICO sa larangan ng agri-fisheries development. Kasama rin sa MOU ang layunin na makipag-ugnayan sa iba pang stakeholder tulad ng mga ahensya ng gobyerno, akademya, siyentipikong komunidad at NGO mula sa Pilipinas at Korea upang palawakin ang suporta para sa mga joint initiatives. Bukod sa technical na kooperasyon, tutulong din ang CAMICO sa pagkuha ng Official Development Assistance o ODA para sa mga proyektong may kinalaman sa agrikultura. Isa na namang trahedyang naganap sa kasagsagan ng pagbaha dahil sa walang tigil na buhos ng ulan matapos masawi ang isang rescuer habang tumutulong sa pagsagip sa kabarangay nito dito sa San Jose City, Nueva Ecija. Kinilala ang biktimang si Alvin Halasan Velasco, isang nurse, ambulance driver at miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO ng San Jose City. Si Velasco, 35 anyos, ay tubong Aurora sa Zamboanga del Sur, ngunit naninirahan sa San Jose City, Nueva Ecija kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa ulat, tumulong si Velasco sa pagsagip sa mga residenteng natrap sa baha. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, isa sa mga sinasagip ang muntik ng matangay ng Romaragasang Agos. Tumulong si Velasco upang iligtas ito, ngunit siya ay nawala ng balanse at siya ang tinangay ng tubig. Sinabi ng mga nakasaksi, tinangka pa siyang sagipin ng mga kasama, ngunit dahil malakas ang current ng tubig ay hindi na siya agad nakita. Ilang oras pa bago natagpuan ang kanyang katawan sa ilang metrong distansya mula sa pinangyarihan ng insidente. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang pamahalang lokal sa pamilya ng biktima at kinilala si Velasco bilang isang tunay na lingkod bayan. Patuloy na isinusulong ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa pagpagtulungan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang digitalisasyon ng sistema ng butil ng palay sa bansa sa pamagitan ng Rice Seed Information System o RSIS sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang RSIS ay isang digital platform na layuning gawing mas mabilis, mas maayos at mas transparent ang monitoring, certification at distribution ng dekalidad na butil ng palay sa buong bansa. Sa pamagitan ng sistemang ito, magkakaroon ng centralized at integrated na koneksyon
sa pagitan ng lahat ng rehistradong seed growers, producers, certification bodies at storage facilities. Kapag ganap nang naipatupad, magbibigay ito ng real-time tracking ng produksyon, inspeksyon, inventaryo at galaw ng mga binhi na magpapalakas sa koordinasyon at pagpapasya sa loob ng buong seed supply chain. Ipinahayag ni Fidel Bogat, hepe ng Business Development Division ng PhilRice at RSIS Project Lead, na ang RSIS ay hindi lamang record-keeping tool, isa itong game changer na magpapabilis at magpapalinaw sa mga desisyon sa produksyon at distribusyon ng binhi. Ang RSIS ay sinimulang i-pilot noong 2022 bilang bahagi ng Official Development Assistance o ODA mula sa Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs o MAFRA ng South Korea. Pinondohan ito sa pamagitan ng Korea Rural Community Corporation o KRC at ipinatutupad kasama ang Global Agriculture Policy Institute o GAPI. Mula May 2024 hanggang May 2025, nasa 1,309 na individual na ang nasanay sa paggamit ng sistema, kabilang ang mahigit 1,000 seed growers at daang-daang inspectors at kinatawan mula sa iba't ibang institusyon. Nakipag-ugnayan din ang proyekto sa 75 kooperatiba at samahan ng mga seed grower sa 16 na rehiyon sa buong bansa. Sa taong 2027, inaasahang lalagyan pa ng Artificial Intelligence o AI, Internet of Things o LOT at Automation Technologies ang RSIS upang higit itong maging high-tech na sistema sa agrikultura hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Ayon kay DA Undersecretary for Rice Industry Development Christopher Morales, hindi sapat ang mataas na ani kung hindi susuportahan ng matibay na seed system. Kasabay nito, naghain ng joint proposal ang PhilRice at BPI upang maisabatas at ma-institutionalize ang RSIS. Layunin ng panukala na ipagpatuloy ang suporta sa infrastruktura at bumuo ng mga pulisiya para sa mas matatag na rice seed supply chain na tutulong upang mas mapadali at epesyente makarating sa mga magsasakang Pilipino ang certified seeds. Ang RSIS ay isang hakbang patungo sa mas moderno, mas organisado at mas produktibong industriya ng bigas na inaasahang magpapalakas sa seguridad sa pagkain ng bansa.